For today's video ay share ko sa inyo ang aking mga konting kaalaman tungkol sa Popo Live, tungkol sa kung paano tayo makakuha ng points at saka mga coins sa Popo Live. Pero bago yan, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell button para updated kayo sa aking mga upcoming videos. So ito na mga loads. Okay. So sa ating Popo Live, meron tayong mga tasking. At saka, yung pinaka-aim talaga natin sa Popo is makakuha tayo ng points at saka mga coins. Dahil ang coins ay pwede natin yan i-convert sa points. Then ang points natin, i-convert natin sa kwarta or pera. Ayan mga loads. So unang-una mga loads, ano-ano ang mga paraan natin na makakuha tayo ng maraming points at saka coins sa ating Popo Live? Unang-una mga loads, magkakaroon tayo ng SL. So sa ating tasking, ating gagawin ng SL. Okay. Ang ibig sabihin ng SL ay solo live. Meaning, solo means isa lang. So, ikaw lang mag-isa, mag-live ka na nakaharap ka sa camera. So, ang isang oras na pagla-live mo ay makakuha ka ng 1,000 points. Pero kung baguhan ka, newbies ka, ang iyong live ay makakuha ng 10,000 points bawat oras. So, kapag bago ka, meron kang 2 hours live sa isang araw. So, magkakaroon ka ng 20,000 points kada araw. Yan ay tatagal sa 3 araw. So, 20 plus 20 plus 20, magkakaroon ka ng 60 points. Yan ang mga baguhan. Pero para sa akin, na magpas na ako, yan, 1,000 na lang talaga ang nakuha ko per hour. So, hindi naman ako, ano yung tawag, hindi naman ako agent, hindi naman ako, super matagal sa Popo Live. Bago lang naman ako. Pero ito yung aking mga nakuhang kaalaman tungkol doon. So, sa iyong pagla-live, kailangan maabot mo ang isang oras para makakuha ka ng 1,000 points. Okay, so number 1 yun, is L or solo live. Number 2, yung tinatawag na CS or crown seat. So, ang pangalawang paraan para makakuha tayo ng ating points at saka coins sa crown seat. So, doon, balikan natin yung SL pala, yung SL solo live. Hindi tayo makakuha doon ng coins. Points lang ang makukuha natin, yung tinatawag na 1,000 points per hour. Okay. Sa crown seat, pwede tayo magkuha or makakuha ng dalawa. Una, points at saka coins. Okay? So, doon sa crown seat, yung halimbawa, may mga kasamahan ka na nag-party live, mag-join ka doon sa kanila. Uupo ka doon sa crown seat. So, ang crown seat na yan ay kulay yellow, parang golden yellow ang kulay. So, doon ka uupo sa crown seat. Sa loob ng isang oras, makakuha ka ng 800 points ang makuha mo. So, doon sa crown seat, makakuha ka ng 800 points. At habang ikaw ay nag-crown seat or nag-CS ng isang oras, pwede mong makuha ang 50 coins. Ha? Hindi points. 50 coins. Paano? So, tingnan mo sa ibabaw, may makita kang treasure box. Ang treasure box, sa panel ha, makikita mo yan sa ibabaw ng panel. Ang treasure box ay meron siyang timer. So, from 50 down to 0. Pag abot ng 0, mag-shake-shake yung treasure box. So, ipindot mo yan. Pag pindot mo, makikita mo, meron siyang nakalagay na plus 5. So, ipindot mo yan para madagdagan yung coins mo or para makaipon ka ng coins. So, remember, yung treasure box, 10 times lang siya mag-appear doon sa panel. So, kailangan, bantayan mo yan na makakuha ka ng 50 coins. So, pag katapos ng 10 beses na pagpapakita ng treasure box, hindi na yan magpapakita. No? So, ipagpatuloy mo lang ang inyong CS or crown seat sa loob ng isang oras. Kasi, para sa akin, based on my experience, natapos ko na ang 10 treasure box, nakakuha na ako sa 10 treasure box, hindi ko pa naubos yung 1 hour na pagka-crown seat ko. So, tinuloy-tuloy ko na lang siya hanggang mag-notify sa akin si Popo na nag-congratulate na siya sa akin na okay na pala, 1 hour na pala yon. Kailangan ko na daw i-receive yung 800 points. So, yon. So, di ba, habang nag-ground seat ka, nakakuha ka ng 50 coins. Okay? Then, pagkatapos, halimbawa, tapos ka na nag-ground seat, 1 hour ka na nag-ground seat, pwede ka pa rin makakuha ng another coins doon sa fireworks. Okay? So, yung fireworks, makikita mo, babasa mo yan, nakabox yan. Makikita mo ang fireworks dyan sa may chat, no? Below your panel. Sa below ng panel na inuupuan mo, may nakalagay dyan, no? Mag-appear dyan ang mga fireworks.
So, kasi yung fireworks, ano yan, parang pinapasabog yan ng mga member din ng Pupo Live, mga agent ba or yung mga malalaking mga tao dyan sa Pupo Live, nagpapasabog sila ng mga coins. So sa pamamagitan ng pag-send nila ng fireworks, ayan, mag-appear doon, pipindutin mo. Pag nakita mo yung fireworks, pindutin mo yan. May nakalagay, get your coins. So, pindutin mo yan. Then, mapunta ka sa ibang panel. Hintayin mo na puputok yung fireworks para mahagisan ka ng mga coins. Based on my experience, merong time naman na get your coins ako, pinindot ko yung get your coins, pero kumbaga hindi ako nahahagisan ng coins. So, meron ding time na nahahagisan ako, 10 coins, ayan. At least, meron tayong nakuha doon sa fireworks. So, importante din mag-fireworks din kayo para additional na coins ninyo madagdag sa inyong coins. So, sipag-sipagan lang talaga natin, no? Kasi ito ay tasking. Kumbaga, magtrabaho tayo para makakuha tayo ng points at saka coins. Dahil yun naman talaga ang gusto ni Pupo, magtrabaho tayo. Kasi kapag hindi tayo magtrabaho, hindi tayo magsisipag, hindi tayo bibigyan ni Popo ng mga incentives. O, di ba? So, ganyan talaga ang buhay. Kailangan talaga natin na kayod tayo para kumbaga, meron namang kapalit sa ating mga ginagawa. Yan. So, kung ikaw ay nagpupo, yan ang ating mga dapat nating i-task everyday. Solo live, crown seat, yung ating treasure box, at saka yung fireworks. So, di ba? So, sana may natutunan kayo mga loads sa aking binabahagi ngayon about sa how to earn more points and coins in Popo Live. So, thank you so much sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa aking next video. See you. Bye-bye.